Sinong disciple ni Jesus ang hindi mo kilala? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Jean Samaniego. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at laging pagsubaybay dito sa ating channel. I hope malaki po itong tulong sa inyong paglagong spiritual. Na yung pag-usapan po natin ay zealots. Zealots. Kahapon po pinag-usapan natin yung zeal of the Lord. Ito naman zealots. Ano po yung relationship nila? Well, from the word zeal, ibig sabihin passion, matinding desire, sigasig, silakbo ng puso. So, the zealots were a Jewish revolutionary group in the New Testament. So, ito yung revolutionary group. Sabihin natin sa Pilipinas, parang yung mga grupo ng mga revolutionary na namumundok. Sila, parang ganoon sila, mga zealot, passionate sila. Revolutionary group in the New Testament era who resisted Roman rule. Ang pinakaayaw nila, yung pinakapiнаглalaban nila, independence, makalaya yung bayan ng Israel mula sa subjugation ng Roma. So, often through violence and political uprising, kaya laging may mga insurrection. They long for Israel's freedom, but misunderstood God's kingdom as something to be attained by political revolution. Etong mga zealots, mga passionate sila na itatag ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Pero ang iniisip nila by political revolution. One of Jesus' own disciples, Simon the Zealot. So si Simon, yung isa sa mga disipulo ni Jesus Christ, membro nito. Marahil, wala tayong masyadong maraming information patungkol dito, pero marahil na-attract siya kay Jesus kasi si Jesus nagiging popular. Nakakapagpagaling na may sakit. So inisip niya baka ito na yung Messiah. At ito na talaga yung magpapalaya sa bayan ng Israel mula sa pagsakop ng mga Romano. So siguro inisip niya si Jesus Christ yung king, Messiah, political leader. So dito, one of Jesus' own disciples, Simon Zealot, reminds us that Christ calls even the most passionate revolutionaries into new kind of kingdom. Later on, na-realize ni Simon the Zealot, ibang kingdom pala yung meron si Jesus Christ. One built not on swords, but on the cross. Imbis na espada, krus. The Zealots show how human attempts to bring God's kingdom by earthly force distort His redemptive plan. God's kingdom advances not by human zeal or violence, but by the sovereign power of the Spirit through the gospel. Naalala niyo yung devotion natin kahapon, zeal of the Lord? God will establish His kingdom here on earth sa pamamagitan ng zeal of the Lord, passion ng Diyos, not human zeal or human violence. So dito po sa Luke chapter 6 verse 15, dito po inintroduce yung mga disciples ni Jesus. Sabi po sa verse 15, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot. Marami po sa atin hindi kilala si Simon the Zealot. Marahil naririnig lang pero hindi alam kung bakit Zealot yung tawag. So sa Tagalog po, Simon na tinatawag na masigasig or Zealot. Dito po sa footnotes, makikita nyo Luke 6:15, masigasig, membro ng isang makabayang pangkat laban sa pamahalaang Romano. Alam niyo yung isang interesting po rito sa kingdom ng Panginoon, sa mga disciples niya, merong isang Simon the Zealot na lumalaban sa pamahalaang Romano. Talagang handang magbuwis ng buhay para palayasin yung mga Romano doon sa bansang Israel. At the same time, nandun si Matthew na tax collector. Si Matthew ay nakipag-collaborate sa Rome para humingi ng tax at mangurap, no? Tapos, naging pareho silang kapwa disciples ng ating Panginoon Jesucristo. That is the power of the gospel. Pinag-unite. Ang problema dito sa Pilipinas, pag usaping politika, magkakapamilya na nga, nagwawatak-watak pa. Magkapatid, nagbabangayan, no? Dahil lang sa politika. Mga magkakaibigan, nagkakasiraan dahil sa politika or dahil sa kung ano mga pinaglalaban. Kay Jesus, iba. Yung magkaaway, magkaibang partido kay Kristo, nagiging kapwa-disipulo. Nagiging isang pamilya. Pakaganda po, no? Maganda aralin nyo yung mga characteristics at mga background ng mga disciples ni Jesus Christ. Sobrang magkakaiba sila. So, ito po yung mga teachings natin ngayong araw. Number 1, zealots are willing to die for politics and religion. Yung mga zealots po,
Willing silang mamatay para sa politika at sa kanilang relihiyon. Ano ba yung political framework nila? Ang tingin nila, yung kingdom of God, dapat dumating dito sa lupa. Kami mga Hudyo, Judaism, yun yung mga religion. Yung religion kasi tsaka politics sa time nila, intertwined. Hindi sila magkahiwalay. Hindi kagaya sa atin, merong church, separation of church and state. Sila, yung state tsaka yung religion, intertwined. So they're fighting for independence kasi gusto nila yung kaharian ng Diyos, yung kaharian ng Messiah. At yun yung willing silang mamatay through revolution, mga insurrection. And sila, ganun sila kapassionate. Sipin niyo po yan. Yan po si Simon the Zealot. Now, pangalawa po, Zealots oppose foreign kings and pagan Rome. Sila po ang lumalaban sa mga foreign kings, mga ibang mga hari, tsaka yung paganong Rome. Pagano, ibig sabihin, iba yung religion. Yung mga pagano kasi sila yung mga emperors. For example, Emperor Nero, Augustus, yung Diyos nila iba. Kaya tawag sila pagano. Sila yung mga sumasamba kila Jupiter, Venus, Pluto, Saturn, yung pangalan ng mga planeta. Kinonvert lang nila yung mga Diyos-Diyosa ng mga Grego. So, pagan Rome. Ayaw naalaw nila yun. Namumuhi sila doon sa paganong Rome. Tsaka foreign kings. Sino ba yung halimbawa ng foreign kings? Yung mga Herodes. Marami yan. Herod the Great, Herod Agrippa, Archelaus. Yung pamilya na yan, mga Herodes. Ang tingin nila diyan, mga foreigners. Kasi nga, mga Idumean sila. Hindi naman sila full-blooded Jews. Kaya, ino-oppose ng mga zealots. Sipin nyo sa panahon natin ngayon, parang NPA or mga revolutionaries. So, itong mga revolutionary sa atin, ayaw sa mga Americans, no? Ayaw sa mga nag-occupy sa atin. Itong mga zealots, ayaw sa mga foreign kings, ayaw sa mga Romano. Ino-oppose nila yon. Pangatlo, zealots are passionate for King Yahweh. Passionate sila sa tunay na Diyos, kay Yahweh. Kaso nga lang, sa napakamaling pamamaraan. Akala nila sa pamagitan ng kanilang revolusyon. Kala ng mga zealots, kinakampihan sila ng Diyos. Hindi nila alam, nagtayo na sila ng sarili nilang relihiyon na malayo sa Diyos. But, still, they are passionate for King Yahweh. Iba nga lang yung naging relihiyon nila. Iba yung, nagpakalayo na sila sa pamamaraan ni Yahweh. So, dito makikita natin na pwede ka pala maging passionate para kay Yahweh, pero at the same time, yung mga ang layo mo na sa kanya kasi mali yung mga kapamaraanan mo. No, kapamaraanan nila. Though, alam niyo po si Apostol Pablo dati, very passionate siya sa Diyos. Pero ang ginagawa niya, pinapersecute niya yung mga Christians. Parang ganun yung mga zealots Passionate sila para sa Diyos, pero mali yung mga kapamaraanan nila. So, ito po yung mga zealots. Ganyan po yung mga characteristics nila. At ito po yung isa sa mga disciples ni Jesus Christ, Simon the Zealot. Now, ano pong matututunan natin dito at paano natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, meron po tayong 3 tanong rito na gusto kong itanong natin sa ating mga sarili. Number 1, ask yourself, what is worth dying for? Kung yung mga zealots, passionate sila sa kanilang politika at relihiyon, ikaw, saan ka willing mamatay? Or para kanino tayo willing mamatay? Alam niyo po, sabi ni Martin Luther King, pakinggan niyo pong mabuti itong quotation na to. Sabi niya, if a man hasn't discovered something that he will die for, he isn't fit to live. Pag hindi mo na-discover yung isang bagay na willing kang mamatay para dun sa bagay na yon, you are not fit to live. Yung buhay natin ay walang kabuluhan if we fail to discover what we are willing to die for. At sa atin po mga Kristiyano, dapat lang that we are willing to die for Jesus and the kingdom of God. Si Jesus Christ po naparito, He died for us so that we can live for Him. At habang nabubuhay tayo dito sa mundo, just in case nahingi ng Panginoon na mamatay tayo as martyrs, it's an opportunity, it's a privilege to die for Jesus Christ. If a man hasn't discovered something that he will die for, he isn't fit to live. Kung ang buhay mo ay maglaro ng computer for the rest of your life until you die, you are not fit to live. Hindi mo nakita yung purpose of life. Para maraming tao dito sa mundo humihinga lang.
Nabubuhay lang. They're just simply existing without even a purpose. Kaya mas maganda na alam mo yung purpose mo and you're willing to die for that purpose. So ask yourself, what is worth dying for? Who is worth dying for? Pangalawa po, ask yourself, what evil do you oppose? Anong kasamaan dito sa mundo yung ino-oppose mo? Minsan, sa kasamaang palad, no? Minsan yung mga Kristiyano pa yung nakikisama dito sa mundo. Or tayo pa minsan yung nagdadagdag ng kasamaan sa mundo. Tayo pa yung nananakit ng ating kapwa, nananakit ng mga relasyon, nananakit ng ating mga magulang. Imbes na tayo yung makapagdulot ng healing, makapagdagdag ng redemption, ng restoration, makiisa tayo sa gawain ng Panginoon na, healing this broken world. Minsan tayo pa yung nakakasakit sa kapwa. Yung mga zealots, they are opposing foreign kings. They're opposing pagan Rome and they're willing to die for that. Tanong ko sa inyo mga kapatid, sa ating lahat, what evil do you oppose? Anong kasamaan ang ino-oppose mo, nilalabanan mo? Ako po, tanong ko yan sa sarili ko, ano ba yung mga kasamaan sa paligid ko na dapat kong labanan? Yung nabubuhay ka. Nakakabilib nga dito yung ibang mga grupo na mga revolutionaries eh. Alam nila ba't sila nabubuhay, alam nila kung ano yung nilalabanan nila. Tayo ba, are we willing to fight corruption? Are we willing to fight injustices? Tayo ba yung naging salt and light of this world? Kahit sa pamilya natin, nilalabanan ba natin, protektahan ba natin yung pamilya natin against evil? Or tayo nagpapasok ng evil sa ating pamilya at sa ating mga relasyon? Are we leading our family towards God? Or are we leading our family away from God? What evil do you oppose? Pangatlo po, ask yourself, what are you passionate about? Ikaw ba ay gumigising pa sa umaga with passion? Kasi nilagay ng Diyos sa puso mo yung isang negosyo na kailangan mong pagtagumpayin para mas maluwalhati si Lord sa iyong buhay? Gumigising ka ba sa umaga to love your wife, your husband, to raise your children, na, maiparamdam sa kanila yung pagmamahal ni Kristo? Do you still wake up in the morning motivated na papasok ka sa trabaho because you will serve God in your workplace? Are we still passionate? Or baka naman yung passion natin dati, yung nagpapagising sa atin, dati nakalimutan na natin. Yung vision, yung dreams, na nung bata tayo, baka sinantabi na natin ngayon dahil sinukuan na natin. Mga kapatid, what are you passionate about? Ang pinakamagandang tanong, ano yung passion na nilagay ng Diyos sa puso mo? Na dapat naglalagablab sa puso mo na hindi pwedeng hindi ko ito magawa. What is your mission in life? What's your purpose? Bakit ka gumigising? At bakit ka natutulog? Para magpahinga, para magkaroon ng kalakasan, para kinabukasan malakas ka and you're ready to fight. You're ready to face the day because you have a purpose. What is that thing that God wants you to do? What is your purpose? What are you passionate about? Siya sa atin po natin ang ating mga sarili. Saan ba ako willing mamatay? Ano ba yung nilalabanan ko dito sa mundo? Am I opposing evil? Am I bringing healing in this broken world? And what are you passionate about? Para po sa ating discussion, pwede po nating pag-usapan tong tatlong tanong na to, no? Napakagandang mga questions. Or, we can talk about what are you willing to die for? Kasi po, pag natuklasan mo na yung isang bagay na handa ka at willing kang mamatay, if you have a relationship with Jesus, you already know. Alam mo na kung para kanino ka dapat mamatay, walang iba kundi para sa ating Panginoong Jesucristo. And something that makes our lives meaningful, nagiging makabuluhan yung ating buhay kasi alam mo na kung bakit ka mamamatay at para kanino ka mamamatay. So pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups, tayo po'y manalangin. Father God, thank you for showing me through the zealots how powerful zeal can be. Yet I confess that my passion is often misdirected toward lesser things of this world. Teach me what is truly worth dying for, and give me courage to stand against evil, not with hatred or violence, but with holiness,
truth, and love. Set my heart on fire for you as my true King, Yahweh. Make me passionately loyal to Christ, ready to live, and if needed, to die for your kingdom and your glory alone. I ask this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating mga devotions. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.